Kamusta kayo? Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong mag-vlog. At sa araw na ito, meron na naman tayong panibagong video. Maaga pa lang, naghanda na kami para sa isang mahabang biyahe. Mula sa Blayan, nag-ride kami papuntang Barangay Udalo, sa bayan ng Abradilog. Walang masyadong plano, basta ang goal lang namin, makahanap ng magandang camping site kung saan makakapagpahinga, makakapag-banding at makakalimot sandali sa ingay ng araw-araw. Dito may nadaanan kaming nagtitinda ng gulay. Sa mga gusto nga palang bumili ng gulay, dito maraming sariwang gulay. Dito lang yan sa Sitio Turawan, Barangay San Francisco. Pagkatapos nga dumiretso na kami dito sa Yapang para daanan yung dalawa pa naming kasama. Nakakatawa nga dahil pagdating namin, hindi pa sila ready. Medyo napuyat daw kasi sila kaya halos kagigising lang nila. Buti na lang mabilis silang kumilos kaya nakalis din kami kaagad. Habang nabiyahe, ramdam na agad yung excitement. Ang simoy ng hangin malamig. Yung araw dahan-dahang sumisilip sa ulap. Parang senyalis na magandang simula. Habang umaandar, daming nadadaan ng tanawin. May mga bundok na parang ginuhit sa langit. Mga ilog na kumikintab sa sikat ng araw. At mga bahay sa gilid ng kalsada kung saan simpleng buhay lang ang umiikot. Bago kami dumating ng bayan ng Mamburao, meron kaming nakita na nagpipicture dito sa daan. Kaya binalikan agad namin para matanong kung anong page ni Sir. Binigyan nga kami ng kopya ng aming picture at talaga namang napakaangas. Shoutout nga pala sa'yo, Sir Bok M. Da Prosa. Salamat sa magandang picture. At nagpatuloy na nga ulit kami sa aming biyahe hanggang sa marating na namin ang unang part ng aming adventure. Ito ang unang rough road na madadaanan mo kapag tatawid ka mula Abradilog papuntang Puerto Galera. May kataasan din ang paahon na ito at medyo may kalakihan din yung mga bato kaya talagang medyo napapalaban yung motor natin. Ito nga rin pala ang unang ride ng aking motor. Mula kasi nang nabili natin to, hindi pa natin siya na-drive ng malayo. Pagkatapos ng rough road na ito ay medyo mahabang simentado naman. Kasunod ay ang putol na tulay kung saan binubuhat pa rin ang motor kapag tumatawid dito. Pero sabi sa amin nung nakausap namin, malapit naman na daw itong matapos. Hanggang dito na nga lang pala din kami. Hindi na kami tatawid dito dahil dito lang sa looban yung aming pupuntahan. At nang makarating na nga kami dito, bumungad sa amin yung aplaya. Malawak, tahimik, at parang niyayaya kaming tumigil. Nag-decide na kami na dito mag-camp, kaya agad naman kaming nag-set up ng mga gamit. Inayos ang tent, sinet up ang mga upuan, at gumawa kami ng aming paglulutuan. Yung iba naghanap na agad ng kahoy na gagamitin namin pangluto. At pagkatapos namin mag-set up, nagpahinga lang kami ng konti, nagpahangin, bago kami nagsimula nung mag-asikaso ng aming lulutuin. Simple lang ang menu namin, lechong manok at inihaw na talong. Pero habang niluluto, ibang saya yung nararamdaman namin. Yung amoy ng usok, halong alat ng hangin at aroma ng inihaw na karne. Para bang mas masarap talaga ang pagkain kapag nasa labas ka. Kapag ikaw mismo yung nagluto. Pagkatapos maluto, sabay-sabay kaming kumain. Walang signal, walang distraction. Puro tawanan, kwentuhan, at asaran lang na magbabarkada. Sa ganitong mga sandali mo talaga marirealize na hindi mo pala talaga kailangan na magagarang lugar o mamahaling pagkain para maging masaya. Ang kailangan mo lang yung mga taong totoo sa'yo. Kinabukasan, pagkagising, tinignan namin ulit yung paligid, ang dagat, ang bundok, at yung mga alaalang iniwan namin dito. Sabi nga nila, hindi mo kailangan laging tumakbo para marating ang gusto mo. Minsan, kailangan mo ring huminto para maramdaman kung nasaan ka. Sa ganitong mga biyahe mo talaga marirealize kung gaano kahalaga ang huminto paminsan-minsan, lumayo sa ingay, magpahinga sa mga bagay na nakasanayan, at bumalik sa simpleng saya, pagkain, kalikasan, at pagkakaibigan. Ito ang Ride to Udalo, 3 oras sa daan, pero alaala habang buhay. Salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod naming adventure. Paalam!